Drinks pa! Ava! Tara, inom ka. No thanks. Alam mo naman na hindi ko talaga type ang lasa ng alak eh. Hay nako, Dom. Hindi mo mapipilit yan. Teka, labas lang ako ah. Ang sakit sa ilong ng mga nagyoyosi dito eh. Nang lumabas ako ng bar ay sumunod sa akin si Dom. Dahil nasa tabing dagat lang ang bar, madali kaming nakalapit sa dalampasigan. Lumingon ako sa kanya nang hawakan nito ang kamay ko. Wala kaming relasyon, pero alam namin na gusto namin ang isa't isa. Talaga bang iwan mo dito? Alam mo naman sa Maynila ako nag-aaral, di ba? Kailangan kong bumalik doon. Ava, ano ba tayo? Alam mo naman ang sagot dyan eh. Hindi pa ako pwedeng mag-boyfriend. Nangako ako kay Mami na tatapusin ko muna ang pag-aaral ko. Mahal kita, Ava. Hihintayin kita. Akma akong hahalikan ni Dom nang biglang dumating ang lasing din na si Heidi. Lumapit siya at tumakbay at pumagitna sa aming dalawa. Tara! Night drive! Saan naman tayo pupunta? Doon sa kabilang beach. Marami daw hot guys doon. Wag na, baka kung ano pa mangyari sa atin eh. Lalo na't nakainom kayo. Tara, bilis! Boring na dun sa loob eh. Ano? Dom, nakainom ka. Baka maaksidente tayo. Hindi yan! Let's go! Come on, Ava! Huwag ka naman KJ dyan. Minsan lang to. Sa Sabado, luluwas ka na ng Maynila. Oo nga naman. Okay, fine. Let's go. Woo! Let's go, guys! Ay, Sir Dom, saan po kayo pupunta? Tara, kuya! Night drive tayo! Dahil marami na ang nainom, hindi na nagpaawat ang mga kaibigan ko at nagpumilit na umalis at sinama ako. Gusto pa nga ni Dom na siya ang mag-drive, pero hindi na pumayag si Kuya Marlon, ang driver at alalay nito. Let's go! Bilisan mo pa, kuya! Nako, sir, baka ho madisgrasya na tayo. Hindi yan, kuya. Wala naman ibang sasakyan dito sa highway. Dom, bagalan naman natin ang takbo. Natatakot na Huwag ako. kang magalala, magaling na. Kuya Marlon, may tao! Oh my gosh! Nakabangga tayo! Shit. Dito lang kayo. Ano gagawin natin? Ikaw ko si Dominic eh. Ulo ka ba? Bakit ako sinisisi mo? Sino bang nagaya mag-night drive? Nag-hungry ka naman, di ba? Ikaw to nagsabi na bilisan ni kuya. Maingay ka nga. Ava, sandali. Saan ka pupunta? Doon sa gilid ng daan, nakita namin ang katawan ng isang lalaki. Nakatagilid ng higa at nakatalikod dito mula sa amin. Nagkatinginan kaming apat. Lahat kami ay bakas ang takot sa mukha. Kuya, buhay pa siya, di ba? Di ko alam. Natatakot akong lapitan ma'am. Pero kanina nakita ko pa, parang matanda na siya eh. Yung mukha niya, hindi ko masyadong nakita. Parang may iba sa mukha niya eh. Nakakatakot ang itsura. Lalo nung matamahan ng ilaw mula sa headlight ang mukha niya. Oh my gosh, paano kung patay na siya? Dom, tingnan mo nga. Ayoko nga. Ano yun? Oh my gosh, ano yun? Aswang! Ano ba? Ang aswang! Diyan na aswang yun! Bilis! Bilis sa kotse! Hindi man namin lubos na naintindihan ang sinabi ni Kuya Marlon, ay nagmadali kaming tumakbo pabalik ng kotse. Pero bago pa kami makasakay, natigilan ako na mapalingon sa gilid ng daan kung saan iniwan namin ang katawan ng lalaki. Guys, Bakit? nawala yung katawan ng lalaki. Ha? Anong Oh my gosh! Nawala nga. Umalis na tayo dito. Bilisan nyo! Kuya Marlon! Ay, sakay na kayo! Bilis! Ay! Aswang! Titiwan mo ako! Sir Dom! Sir Dom!
Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo. Habang sinusulat ko ang liham na ito ay alas 5:22 na ng umaga ng Webes. Habang tulog pa ang asawa at mga anak ko, doon ko naisipan na simulan isulat ang kwento ko tungkol sa aswang. Noong mauso ang mga pelikula na horror thriller, isa ako sa mga naging avid viewer ng mga ito. Scream, The Silence of the Lamb, just to name a few. Taong 1997 nang lumabas ang pelikulang I Know What You Did Last Summer. Pamilyar ba kayo sa pelikulang ito? Para sa mga kapwa ko horror thriller fan, tiyak na alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Nang mapanood ko ang movie na yon, hindi ko halos natapos at tumakbo ako palabas ng sinehan dahil sa takot. Hindi takot sa pinapanood ko, kung hindi sa nakaraan ko na pilit kong tinatakasan ng mga panahon na yon na halos pareho ng kwento sa pelikula. Taong 1995 nang mangyari ang insidente na makabangga kami ng isang matandang lalaki. Ang gabing namatay ang driver ni Dom at kinain ng aswang. Noong una ay wala akong pinagsabihan ng nangyari Madam Venus. Hindi ko alam ang nangyari sa nasagasaan namin dahil bigla itong nawala. Dahil sa kakaisip at takot na balikan ako ng nasagasaan sa amin, it gave me a lot of sleepless and traumatic nights. Na-diagnose ako ng post-traumatic stress disorder dahil doon. Doon ko palang pinagtapat sa pamilya ko ang lahat. Sinuportahan nila ako. Nagpagamot ako. Lumipas sa mga taon, unti-unti akong nakausad at nakalimot sa nakaraan. 10 years later, taong 2005, nang sa wakas magkaroon ako ng lakas ng loob na bumalik sa probinsya namin. Iyon ay matapos akong pauwi ng mami ko na kapitana ng baryo namin para makita ko ang binili niya na isang maganda ngunit antigong bahay Kastila. At sa pagbabalik ko, doon na nagsimula ang pagpapatuloy ng bangungot na parte ng buhay ko na akala ko ay matagal nang nabaon sa limot. Ay, Kapitana! Kapitana, narito na ho si Ma'am Eva. Ay, naku, anak ko. Nandito na ang anak ko! Napangiti ako nang makita na tumatakbo pababa mula sa second floor si Mami. Agad akong niyakap ng mahigpit ni Mami nang makalapit siya sa akin. Aaminin ko, Madam Venus, marami akong pagkukulang sa kanya. Dahil sa sarili kong takot ay wala akong ginawa kung hindi ang tanggihan siya sa tuwing humihiling ito na umuwi ako. Kaya ang nangyayari ay siyang dumadalaw sa akin sa Maynila. Mami! Ay, sa wakas, anak, umuwi ka na rin. It's great to see you, Mom. Same here, anak. Masayang-masaya ako dahil pinagbigyan mo na rin ako na umuwi ka. Sana tama ang desisyon ko na umuwi. Matagal ng panahon ng lumipas, Eva. It's time to move on. Okay, Ma. Hans, pakidala naman ang gamit ni Eva sa taas. Opo. Napalingon ako sa lalaking kinausap ni Mami. Agad kong napansin ang mukha nito. Gwapo. Malaki ang katawan niya at halatang batak sa trabaho. Dahil nakasuot ito ng sando, nakabilad sa mata ko ang mga biceps nito na parang pwede akong lumambitin. Medyo mahaba ang buhok, naka-man bun at undercut ang hairstyle nito. Kayo manggi, maganda ang mga mata at nakatutunaw kapag ngumiti. In other words, gwapo siya, Madam Venus. Showstopper. Sino siya, Mom? Oo nga pala. Si Hans. Bagong katiwala natin dito sa bahay. Kapag wala si Flor at Inday, tawagin mo lang siya. Maaasahan mo yan sa lahat. Magandang umaga, Ma'am Eva. Good morning din. Halika na dito at nagluto na ako ng mga paborito mo. Dahil bahay Kastila ay mataas ang bahay na yun at nakaangat sa lupa. Mula doon sa baba ay umakyat kami sa grand staircase. Pagdating sa taas ay sinalubong kami ng maganda at malinis na sala. Makintabang sahig at parang kahit katiting na alikabok ay wala akong makita sa mga pasimano at muebles. Malalaki ang mga bintana na gawa sa kapis. May mga kurtina na kulay puti ang nakasabit doon.
Wow, Mami! Napakaganda ng bahay na to. I know, right? Sabi ko na nga ba't nagugustuhan mo rin dito? You always have an eye for antiques. Mana ka sa akin. The vibe is so classic and nostalgic. Pakiramdam ko para ako nag-time travel. Mukhang pinagtibay ng panahon ito. Maganda pa rin at elegante. Parang ang sarap kumanta ng matudnila, di ba? Halika, dito ang kwarto mo. 6 ang kwarto ng bahay at dinala ako ni Mami sa 3 pinto. Tumambad sa akin ang kama na may mga kurtina pa sa bawat gilid, pati mga cabinet antigo rin. Mami, para naman akong prinsesa nito. Talaga naman na nag-iisa kang prinsesa ng pamilya. Ang mga kuya mo, tanong ng tanong kung kailan ang balik mo dito. Ma'am, luto na po ang mechado. Ganun ba? Sige, susunod na ako. Oh, maiwan na muna kita. Magpahinga ka na muna at ihahanda ko ng mesa. Ipapatawag na lang kita kay Hans. Mami, yung Hans, kailan ba siya dito? Mga 1 week pa lang. Bakit? Okay naman ba? Masipag? Ay, oo. Maaasahan mo. Lahat yata kaya niyang kumpunihin eh. Okay. Bakit mo na itanong? Wala. Para po kasing gusto ko rin magpakumpuni. Loko ka talagang bata ka. Nang makalabas si Mami sa kwarto ay binaba ko ang bag ko at dumungaw sa bintana. Napangiti ako nang makita ang malawak at magandang hardin sa likod bahay. Pumikit ako at lumanghap ng sariwang hangin. Maya-maya, Sino yun? mabilis akong lumingon nang may makita ako sa peripheral vision ko na may dumaan na isang matandang lalaki. At papunta sa dulo ng hallway. Ngunit nang sumilip ako, wala namang tao doon. Wala rin akong narinig na bumukas o nagsarado ng pinto ng kwarto. Ma'am, may hinahanap po kayo? Ha? Wala. Sinilip ko lang yung matandang lalaki na dumaan. Po? Matandang lalaki? Wala namang nakatirang matandang lalaki dito, ma'am. Ako lang po ang lalaking kasama niyo rito. Ganun ba? Baka namalikmata lang ako. Pinapatawag na rin po pala kayo ni Kapitana. Okay, sige. Pakisabi susunod na. Pasado 11:11 ng gabi. Tulog na ang mga kasambahay. Habang ako ay mulat pa sa mga sandaling iyon dahil may tinatapos akong mga ligpitin. Nang makaramdam ako ng gutom ay iniwan ko muna ang ginagawa ko. Kumuha ng pagkain. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng malamig na hangin sa hallway. Madilim. Karamdam ako ng kakaibang kilabot. Kumabog ang dibdib ko ng malakas. Pakiramdam ko, parang may nakamasid sa akin. Pero sa halip na bumalik, ay tumuloy pa rin ako. Paglabas ko ng hallway, Shucks! Portrait lang pala. Akala ko may tao ni. Ma'am? Okay lang po kayo? Oh, Hans! Gising ka pa pala. Oo, okay lang. Nagulat lang ako dyan sa portrait na yan. Akala ko may tao talaga. Si Don Felipe ho yan. Sabi po ni Flor, siya daw ang may-ari talaga nitong bahay. Pinamana sa anak niya na si Hugo bago binenta sa mami niyo. Ang creepy. Tingnan niyo yung painting, parang totoo. Yung mata, my gosh, nakakatakot. Parang nakasunod ng tingin sa akin. Gusto niyo po bang alisin ko? Pwede ba? Oo naman po. Sa inyo na po itong bahay eh. Pwede niyo pong alisin ang mga ayaw ninyo na display dito. Sige nga, alisin mo na. Kakatakot eh. Sige po ma'am. Ilang taon ka na ba? 28 po. Sabi na magkaedad lang tayo. Huwag mo na akong tawagin na ma'am. At huwag ka na rin magpo-post sa akin. Ava na lang. Baka magalit ang mami niyo eh. Hindi yan. Ako ang bahala sa'yo. Halika,
Samahan mo ako sa kitchen. Nagugutom ako eh. Sa halip na ako ang gumawa, ay si Hans ang gumawa ng sandwich ko. Namilog ang mga mata ko sa sarap ng gawa niyang chicken sandwich. Sinalinan pa niya ako ng gatas sa baso. Bakit gising ka pa? May niligpit kasi ako mga lumang papeles galing pa sa dati kong pinasukan. Nag-resign na kasi ako sa work ko sa Manila. Ako nang magpapatakbo ng negosyo namin dito. Pinagbigyan ko na si Mami. 10 years ko na rin tinakasan ng lugar na to. Bakit naman? Bad memories. But I'm okay now. Pero maiba ako. Nakakatakot din pala dito sa bahay na to kapag gabi. Spooky. Ewan ko. Kinikilabutan ako paglabas ko pa lang ng kwarto. Luma na ho kasi eh. Ang sabi nila, tinayo daw ito taong 1875 pa. Kaya marami ng pinagdaanan ng bahay na to. Ganun ba? No wonder. Pero buti na lang nandito ka, at least may kasama ako. Basta po magsabi lang kayo kapag may kailangan kayo. Speaking, pwede mo ba akong ipag-drive bukas? May pupuntahan ako eh. Sige po. 5:00 pasado ng hapon. Pagbaba ko sa garahe ay naabutan ko si Hans na naghihintay na sa akin. Habang si Mommy naman ay nasa labas at may kausap na lalaki. Alis na tayo? Oo, pero magpapaalam lang ako kay Mami. Lumabas ako ng bakuran at nilapitan si Mommy. Agad naman tumingin sa akin ang kausap niya at ngumiti. Kaya magalang din akong ngumiti sa may edad na lalaki. Ma'am, alis muna ako ah. Makikipagkita lang ako kina Dom. Oh, sige anak. Mag-iingat ka ha? Sa labas na kayo kumain ni Hans. Opo, At sino naman itong magandang dalaga na ito, Kapitana? Oo nga pala. Siya ang bunso ko sa Ava. Ang nag-iisang babae sa mga anak ko. Anak? Siya si Hugo. Siya ang nagbenta sa atin itong bahay at anak ni Don Felipe. it's nice to meet you, sir. Magandang bata. Manang-mana ka sa mami mo. Kumusta naman itong bahay? Maganda po. Actually, napaka-presko kahit sa gabi. Kaya lang, I don't mean to offend you, sir. And speaking of eerie, pinaalis ko po pala yung portrait ni Don Felipe sa sala. Nagulat ako dun kagabi. Ang akala ko talaga may tao. Huwag kang mag-alala, Iha. Okay lang yon. Marami na nagsasabi na nakakatakot ang bahay na yan dahil sa kalimaan. Kaya rin ako narito para kunin ang naiwang gamit namin. Kasama na yung portrait. Sige na anak at baka gabihin kayo ng gusto. Sige po, sir. Una na ako. Hans, halika na. Habang naghihintay ako na ilabas ni Hans ang kotse, bigla akong napatingala nang may mahagip na naman ang peripheral vision ko sa bintana. Sino yan? Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang tao na nakasilip sa gilid at mabilis na nagtago. Kung hindi ako nagkakamali, ang itsura nun ay parang matanda. Gaya ng nakita ko nung bagong dating ako. Maya-maya, Ma'am Ava! Ay! Ate Flor! Bakit ka ba nang gugulat? Ay, sorry ma'am. Ay, ang akala ko kasi nakita niyo ako. Sino ho bang sinisilip niyo dyan at kanina pa kayo nakatingin sa bintana? Ha? Ano kasi, parang may nakita akong sumilip doon. Parang matanda eh. Ay baka ho si Inday. Alam niyo naman, mukha ng matanda yun eh. Ay hindi, lalaki eh. Anyway, sige, aalis na ako. 5 minuto nang nakaparada ang kotse at tanaw ko na ang tabing dagat. Mula doon sa loob ay nakikita ko na ang 2 pamilyar na mukha na 10 taon ko nang hindi nakita. Hindi ka pa bababa? Natatakot akong humarap sa kanila, Hans. Pakiramdam ko kasi, parang wini-welcome ko na rin pabalik ang nakaraan ko na pilit kong tinatakasan sa loob ng 10 taon. Gusto niyo na po bang umuwi na lang tayo? Hindi ko alam. O gusto niyo samahan ko na lang kayo? Okay, sige. Salamat, Hans. Naunang bumaba si Hans at pinagbuksan pa ako ng pinto. Nang biglang nanghina ang tuhod ko
Agad akong nasalo ni Hans. Ramdam na ramdam ko ang anxiety ko sa mga oras na yun. Nanginginig at nanlalamig ang kamay mo. Sigurado ka ba na kaya mo? Oo. Kailangan kong kayanin. Sige, kumapit ka sa akin. Naglakad kami ni Hans palapit sa mga kaibigan ko. Ilang sandali pa halos sabay silang lumingon sa akin. Natigilan si Dom nang makita ako, habang si Heidi ay malawak ang pagkakangiti. Ava! Hi, guys! Oh my gosh, Bessie! Natawa ko nang tumakbo palapit sa akin si Heidi at halos lumundag sa bayakap ng mahigpit. Maya-maya ay narinig ko na lang itong humikbi kaya hinagod ko ang kanyang likod. Kakainis ka naman eh. Sabi mo tatapusin mo lang ang pag-aaral mo sa Maynila tapos hindi ka na bumalik. Sorry. Sa tingin ko alam niyo ng dahilan. Natakot ako. Hi, Ava. Dominic! Nang bumitaw si Heidi sa akin ay hinila ako ni Dom palapit at niyakap ng mahigpit. Gaya ni Heidi ay narinig ko rin itong humikbi. Parang ayaw na akong bitawan ito sa klase ng yakap niya sa akin. Bakit ngayon ka lang bumalik, ha? Bakit hindi ka man lang tumawag o kahit sulat? Alam mo naman ang telephone number namin sa bahay, di ba? Sorry. By the way, sino siya? Boyfriend mo? May boyfriend ka na? Hindi. Hans po, driver at alalay ni Ava. Beshi, hindi ko naman alam na may hat ka pala na alalay. Hi, Pogi. I'm Heidi, kaibigan ni Ava. Pwede bang ako naman ang ipag-drive mo? Pasensya na ho. Loyal ako kay Ava. Heidi, tigilan mo si Hans. Halika, doon tayo mag-usap. Bahagya kaming lumayo kay Hans at naupo kaming tatlo sa buhanginan. Ayoko na sanang pag-usapan at ungkatin ang lahat, pero alam ko na kailangan ko itong harapin. Nagkaroon ba ng balita o report dati tungkol sa isang lalaking namatay dahil sa aksidente? Aksidente? I'm sorry, Ava. Wala akong naalala na ganon. Oh, come on, Heidi. Alam mo kung anong tinutukoy ko. May mga bagay na kailangan ibaon mo nilang sa limot. Huwag ka mag-alala. Walang nangyaring ganun. Wala rin namang naghabol o nag-threat sa amin. Kung inaalala mo pa yon, huwag na. Tapos na yon. Kalimutan mo na yon. Pero buhay siya, di ba? Nawala din yung katawan ng matanda. Tsaka paano mo pinaliwanag ang pagkamatay ni Kuya Marlon? Sinabi ko sa pamilya niya na may nakakita na lang sa katawan niya sa gitna ng kalsada. Nawakwak na ang tiyan niya. What? Hindi mo sinabi ang totoo? Paano ko ipapaliwanag sa pamilya niya na nakita nating pinatay ng halimaw ang anak nila? Na nangyari yun dahil nakasagasa tayo. Ava, stop overthinking. Yun ba ang dahilan kaya hindi ka umuwi dito ng 10 taon? Gaya nyo, sinubukan ko mag-move on at kalimutan ang lahat. Pero naging constant nightmare ko siya. Hay nako, sandali nga at bibili ako ng beer. Nang makaalis si Heidi at maiwan kaming dalawa ni Dom, napalingon ako sa kanya nang hawakan niya ang kamay ko. Hinintay kita, Ava. Sabihin mo sa akin na wala kang boyfriend. Wala. Wala akong boyfriend ngayon. Kinalimutan mo na ba ako, ha? May pangako tayo sa isa't isa, di ba? Sabi mo, tatapusin mo lang ang pag-aaral mo tapos maniligaw ako sa'yo at magiging tayo. Inawakan ako ni Dom sa pisngi at akmang hahalikan sa labi, pero bigla akong umiwas kaya tumama sa pisngi ang halik nito. Matapos yun ay binawi ko na ang kamay ko at bahagyang lumayo sa kanya. 10 taon ang lumipas. Marami na nangyari sa buhay ko. At aaminin ko, that accident drifted me apart from this place. Wala na talaga akong balak bumalik. Kung hindi lang nagmakaawa si Mami. Ibig mong sabihin, wala ka nang nararamdaman para sa akin? I'm sorry, Dom. Nagkaroon ako ng PTSD dahil sa aksidente na yon. Halos mabaliw ako nun sa takot at pag-aalala na baka balikan ako ng pamilya o yung mismong nasagasaan natin.
Pilit kong kinalimutan ang nangyari. Pati ang lugar na to. Hindi ko namalaya na pati ang nararamdaman ko sa'yo noon ay kasama sa nakalimutan ko. I'm so sorry, Dom. Kung ganun, I will win you back. Ibabalik kong nararamdaman mo para sa akin. Sandali lang ha. May kukunin lang ako sa kotse. Hindi ko na hinintay pang sumagot ito. Basta na lang akong tumalikod at nagmamadali na naglakad palapit kay Hans. Tumalon ng puso ko nang salubungin ako ng gwapong ngiti nito. Ano? Alis na tayo? Hindi pa. Maya-maya pa. Boyfriend mo? Hindi ah. Kay MU ko dati. Pero wala na yon. Oh, hindi mo na gusto. Ano yun? Narinig mo? Ang alin? Ayun oh, parang may humihinga. Parang may mabangis na hayop. Oo nga no. Baka may aso lang sa paligid. Ang mabuti pa, doon tayo sa mga kasama mo. Okay, sige. Kuya Marlon! May tao! Aswang! Kuya Marlon! Bigla akong bumalikwas ng bangon. Nanginginig sa takot at humahagulgol ng iyak. Parang totoo. Napakalinaw at parang naroon akong muli sa pinangyarihan ng aksidente. Maya-maya ay humahangos na dumating si Mami. Anak? Bumalik siya, Mami! Nakita ko bumalik siya! Pinatay niya si Kuya Marlon! Calm down, anak. Panaginip lang yun. Flor, yung gamot ni Ava, kunin mo bilis. Hans, pakikuha na ba ng isang basong tubig? Opo, ma'am. Matapos ko mainom ang pampakalma ko, ay hinagod ni Mami ang likod ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog ulit. Matapos ko muling mapanaginipan ang nangyari, hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ako masyadong lumabas ng kwarto. Dinadalan lang ako ng pagkain ni Hans, pagkatapos ilalabas na ito at ako naman ay matutulog lang. Nang sumapit ang gabi, tapos na kaming kumain ng hapunan. Dahil wala akong magawa ay naisipan kong bumaba at maglakad-lakad sa bakuran. Nang makarating ako banda sa likod, nakarinig ako ng tunog ng lagaslas ng tubig na parang may naliligo. Nang sumilip ako, bigla akong natigilan nang makita si Hans. Naliligo habang ang suot ay hapit na boxers. Oh my gosh! Sorry! Ma'am, may kailangan po ba kayo? Ha? Wala. Bigla akong umatras at sumandal sa pader. Daig ko pa ang tumakbo ng malayo dahil sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Pumikit ako pero hindi ko magawang alisin sa isip ko ang itsura niya. Hanggang sa magulat na lang ako nang bigla siyang sumulpot sa harap ko. Hi. Sorry. Naistorbo ko ang pagligo mo. Hindi sumagot si Hans. Sa halip ay nakatayo lang siya at nakatitig ng diretsyo sa mga mata ko. Habang ang malapad na dibdib at mga pandesal niya sa tiyan ay nakabalandra sa harap ko at may takip na tuwalya ang bewang pababa. Doon ko lang nakita na nakalugay ang basang buhok niya, nalagpas hanggang tenga ang haba. Madam Venus, siya na yata ang pinaka-hot na lalaking nakilala ko. At ang klase ng tingin niya sa akin, malagkit at parang inaakit ako. And yes, naaakit ako. Gusto kong magpaakit sa gwapong katiwala namin. Wala yun. May kailangan ka? Ha? Wala. Wala naman. Ano lang? Naboboard ako eh. Kaya naglalakad-lakad ako. Wala kasi si Mami eh. Nasa barangay pa. Gusto mong tumuloy ka sa kubo ko? Sige. Halika. Nang makapasok ako sa kubo niya, hindi ako mapakali. Parang sinisilihan ako. Hindi talaga mawala sa isip ko ang mapang-akit niyang ngiti at ang malamatsyete niyang katawan. Ang totoo,
Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag na sumama sa kanya dito sa kanyang kubo. Umiinom ka ba? Beer. Hindi eh. Wine lang, ganon. Merong wine doon sa cellar kitchen. Iniwan pa yata yun nila Mang Hugo eh. Gusto mo ba yun na lang ang inumin natin? Sige, yun. Wala sa loob na lumingon ako sa pinto ng kwarto niya. Doon ko lang nakita na bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa refleksyon nito sa salamin, hindi sinasadyang makita ko ang maputi niyang puwet matapos biglang magtanggal ng tuwalya. Lord, ilayo po ako sa tukso. Diyos ko, ang puti. Bigla akong pumaling sa kabilang banda nang humarap ito na wala pa rin saplot. At Madam Venus, nakita ko. Kitang-kita ko ang hindi ko pa dapat makita. Jackpot. Ano? Doon tayo sa taas? Tara. Tumingala ako at tinitignan ang wind chime na yun. Kahit papano ay nare-relax ako sa tuwing naririnig ko yun tuwing umiihip ang hangin. Hawak ng isang baso na may lamang wine. Bumaba ang tingin ko kay Hans na nakaupo sa kabilang dulo ng sofa. Nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Bakit ka nakatingin sa akin? May nakikita akong maganda eh. Bolero. Tingnan mo to. Nagtatanong ka dyan eh. Nung sinagot kita, hindi ka maniniwala. Tumigil ka nga sa pangaakit mo, Hans. Hindi uubra sa akin yan. Talaga? Hindi ako naniniwala. Aha. So, inaamin mo nga na inaakit mo ako. Lasing ka na yata eh. Nakarami ka na ng inom. Tingnan mo. Halos 1/4 na lang ang laman nito. Hayaan mo na. Minsan lang naman eh. Gusto ko lang maglibang. Makalimot sandali sa nakaraan na nagbibigay sa akin ng stress. Nakakapawi daw ng stress ang foot massage. Gusto mo, masahihin kita? Sige nga. Binaba nito sa maliit na mesa ang baso pagkatapos ay umurong at pinatong ang isang paa ko sa hita niya. Pinanood ko ang bawat kilos ng kamay niya. Nararamdaman ko ang init sa bawat hagod ng palad niya sa balikat ko at hindi ko magawang bumawi ng tingin nang salubungin din niya ang tingin ko. Masarap ba? Ha? Oo. Masarap. Sabihin mo lang kung gusto mo magpamasahe. Kahit gabi na, tawagin mo lang ako. Okay, sige. Ilang sandali pa nang matapos ang pagmamasahe nito ay napangiti ako. Aaminin ko, talagang narelax ako. Magaan ang kamay niya at kahit may diin ang bawat pisil nito, ay hindi yun masakit. Thank you. You're welcome. Nga pala. May cake pala na inuwi si Mami. Sandali kukunin ko lang sa ref. Ako na. Hindi na. Ako na. Habang palapit ako sa kusina, bigla akong napahinto nang may marinig akong kumikilos doon. Bagay na labis na pinagtaka ko. Bago kami umakyat doon ni Hans kanina mula sa kubo niya, naabutan namin si Ate Flor at Inday na papunta na sa quarters nila para magpahinga. Si Mami naman ay dumiretso na sa kwarto at nagpahinga nang makauwi ito. Sa kabila ng pagtataka ay Oh my gosh! No! Naiwan mo ako! No! Ava! May multo! Hans! May multo! May multo! Ava! Anong nangyayari dito? Anong multo? May multo! May matandang lalaki! Kitang-kita ko nakalutang sa hangin ang paa niya! Ayun siya! Ava, wala naman yung matanda eh. Hindi! Ayun siya! Hindi! Kitang-kita ko nandiyan siya nakatayo. Mami, kamukha ng multo yung matandang nasagasaan namin. Yung aswang, Mami. Pinabalikan niya ako, Mom. Baka kunin niya ako. Calm down, Iha. Walang kukuha sa'yo. Hans, pakikuha ng gamot niya sa kwarto niya. Yung maliit na bote na may kulay puti na takip. Opo.
Dahil wala si Hans at may pinagawa si Mommy, ako ang mag-isang pumunta sa usapan namin na magkakaibigan. Isa sa mga naging epekto ng nangyaring aksidente, 10 taon nang nakalilipas, ay ang takot ko sa pagmamaneho. Marunong ako, pero kapag nasa likod na ako ng manibela, ang agad pumapasok sa isip ko ay baka may masagasaan ako. Oh, akala ko hindi ka na makakarating eh. Mabagal ako magmaneho. Alam niyo naman, takot ako eh. Nasaan ang hot mo na driver? Wala eh. May inutos si Mommy. Mukhang close kayo ng driver mo ha. Mabait naman si Hans. Pogi, and hot pa. May kamukha siya eh. Kamukha. Sino? Kamukha ng future husband ko? Bakit mo nga pala kami pinapunta dito? Dom. Nagpakita siya sa akin. Sino? Yung matandang nasagasaan natin. Nagpakita siya as multo. Kitang-kita ko nakalutang sa hangin ang mga paa niya. Girl, sorry. Hay ka ba? Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi ako nagda-drugs. Totoong sinasabi ko. Hey ba, please. Huwag mong takutin ang sarili mo. Let go. Mag-move on ka na. Walang nakakita sa nangyari. Sinusubukan ko. Pero anong gagawin ko? Nagpakita siya, Dom. Maniwala ka sa akin. Alam mo yung itsura niya. Mukha siyang aswang. Yung suot niya ng gabing masagasaan natin siya. Dark blue na pajama. Puti na t-shirt at nakapaa. Mukha siyang demonyo, Dom. Nanilisik ang mga mata niya. Yung ilong niya parang yung matangos na ilong ng mangkukulam na napapanood natin. Parang katulad sa tuka ng loro. Tapos may matatali siyang pangil at mga kuko. Tapos may dugo sa bibig niya hanggang sa damit. Ava! Naririnig mo ba ang sarili mo? Alam mo ang problema mo? Ayaw mong kalimutan ng nakaraan. Wala na nga eh. Wala na yun. Nagkakasawa ka ng pakinggan. Sino bang ayaw makalimot? Kung meron man ditong gustong makalimutan yon, ako yon. Dahil gabi-gabi kong napapanaginipan yon. Gabi-gabi akong inuusig ng konsensya ko dahil may konsensya ako. At ako wala. Ganun bang ibig mong sabihin? Oo! Wala kang konsensya. Dahil parang wala lang sa'yo na may nasagasaan tayong tao. Ang problema sa'yo, lahat dinadala mo ng mabigat. Lahat dinadaan mo sa drama. Ay di, tama na. Bakit ako sinasaway mo? Iyang maarting yan ang problema eh. Hoy, Eva! Kung hindi ka matahimik dahil sa nangyari nun, magpakamatay Ay ka di, na lang! dami! Hindi na tama yung lumalabas sa bibig mo. Bakit? Totoo naman eh. Simula nang dumating yan dito, nagulo na naman ang mundo natin. Isa ka pa rin eh. Bumalik lang yung babaeng yan dito, umiikot na pati itlog mo. Siyempre, kakampihan mo na naman yan. Palibhasa kasi wala kang iniintindi sa buhay kung hindi ang pagpapakasarap. Simula ngayon ha, huwag na huwag mo na akong kakausapin. Kung ayaw mo mag-report sa pulis, pwes ako! Gagawin ko! Eh ba, sandali lang. Nag-walk out ako at nagmamadaling bumalik sa kotse. Malapit na ako doon nang bigla akong habulin ni Heidi at hablutin ako sa braso. Subukan mong magsumbong sa pulis dahil ako mismo papatay sa'yo. Ay di, tumahimik ka. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi! Sinasabi ko sa'yo ang kaya kong gawin. Hindi ang isang katulad mo ang sisira sa buhay ko! Kung makapagsabi ka na papatayin ako, halatang sanay ka. Sa bagay, hindi na dapat ako magulat. Wala nga lang sa'yo yung makasagasa tayo eh. Abat pa niya! Biglang tinaas ni Heidi ang palad nito para sana ako sampalin. Pero bago pa yun mangyari, may biglang humawak sa braso nito. Pagkatapos itinulak ito palayo sa akin. Nang lumingon ako, nakita ko si Hans. Sa lubong ang mga kilay at galit itong nakatingin kay Heidi. Daan-daan ka sa pagbabanta, miss. Baka maghimas ka ng rehas bukas. Huwag kang makialam dito! Makikialam ako dito dahil amo kong pinagbabantaan mo. Huwag na huwag kang lalapit kay Ava.
dahil ipapadampot kita agad. Halika na, ma'am. Wala na akong nagawa nang hawakan ako sa kamay ni Hans at hilahin palayo. Maging si Dom ay nabitawan ako. Nang makasakay kami sa kotse, ay agad napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon sa mukha ni Hans. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Hindi naman. Sorry. Natagalan ako bago nakabalik. Medyo marami yung pinapick up ni Kapitana sa kabilang baryo eh. Nung sinabi ni Flor na umalis ka daw mag-isa para makipagkita sa kanila, sumunod agad ako. Salamat, Hans. Mabuti na lang dumating ka. Iuwi mo na ako, please. Dahil sa away namin ni Heidi ay hindi na nga kami nag-usap. Isang bagay na kinalungkot ko. Isa sila sa dahilan kaya ako bumalik sa probinsya namin para makipag-reconnect sa kanila. Pero siguro, mahaba na masyado ang 10 taon. Marami nang nagbago sa amin. Sabado ng hapon, nagpaluto ako kay Inday ng lugaw para merienda. Lumpiang gulay na may toko at baboy. Ay, ma'am. Nakahanda na po ang merienda. Thank you, Ate Flor. Anak, sinabi sa akin ni Hans ang nangyari doon sa pagkikita niyo ng mga kaibigan mo. Huwag ka nang lalapit dun sa Heidi na yon. Hindi na talaga, Mami. Hindi ako makapaniwala na babantaan niya ako ng gano'n. Pinablatter ko na siya. Huwag kang mag-alala. Mami, talaga, ang bilis mong kumilos. Aba, para saan pa nakapitan ang mami mo kung sarili kong anak, hindi ko mapoprotektahan? Napalimon ako kay Hans nang dumating ito. Napalimok ako nang makita ang itsura nito. Tumutulo ang pawis sa hubad nitong dibdib hanggang tiyan. Nakatali na naman sa likod ang mahaba nitong buhok habang marumi at may itim ang kamay nito. Sa halip na mandiri, parang nakadagdag pa yun sa sex appeal ni Hans. Kapitana, okay na po yung isang kotse. Naayos ko na po. Talaga? Naku, salamat Hans. Kahit kailan talaga'y maaasahan kita. Maupo ka dito at sabayan mo kami magmerienda. Flor, ikaw rin. Sabayan niyo kami na Ava. Nako, Kapitana. Huwag na po. Nakakahiya naman. Hindi na? Sige na. Nang tumingin sa akin si Hans, ay binigyan ko siya ng magandang ngiti. Nang umalis siya, ay natuwa ko nang pabiro akong kurutin sa tagiliran ng mami ko. Ikaw yung mga tingin at ngiti mo kay Hans. Mula nang dumating ka dito, napapansin ko na ang mga tinginan ninyong dalawa. You're flirting, ha? Mami, I'm 28. Nasa edad na ako para mag-flirt. Bakit hindi ka kumuha ng maayos na boyfriend? Hahanap pa ako. Si Hans lang. Sobra pa sa sapat. Baka akala mo, Mami, jackpot ako dyan. So, type mo nga. Secret. Maya-maya ay bumalik na si Hans at naupo sa bakanting silya sa tapat ko, kasunod ni Ate Flor. Nakasuot na ito ng t-shirt at malinis na ang kamay nito. Nakapagpunas na rin ito ng pawis at mukhang naghilamos pa. Hans, kapag lalabas itong si Ava, lagi mong sasamahan, ha? Lalo na kapag nagsimula na siya sa trabaho niya sa kumpanya. Opo, Kapitana. Pero ma'am, totoo pala talaga na may aswang Ang buong akala ko dati, kwentong barbero lang yon. Matagal lang usap-usapan yan dito sa probinsya. 10 taon nang nakakaraan ang magsimula ang patayan. Kaya ngang sabi ko, malamang, ang matandang sinasabi ni Ava na nasagasaan nila ay ang aswang. Kamukha daw nung aswang na pumatay sa dating driver ni Dom. Ibig sabihin ay 2 aswang doon. Ay nako, dapat ho talaga ay magdoble ingat tayo. Baka mamaya, 2 din ang aswang na gumagala ngayon. Habang nag-uusap si Mommy at Ate Flor, bigla akong natigilan
Nang mula sa ilalim ng mesa ay naramdaman ko ang paa ni Hans. Pinigilan ko ang sarili ko na matawa. Nang maramdaman ko na nilalaro ng paa nito ang paa ko. Hindi ko alam kung anong gustong palabasin ng lalaking ito ng sandaling yun dahil bago nito isubo ang kutsara na may lugaw. Parang sinadya pa nitong dilaan ng labi niya habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Sabay haplos ng paa nito sa paa ko. Ano Hans? Nagustuhan mo ba yung lugaw? Opo, gustong gusto ko po. Iho, ang lugaw ang itinatanong ko kung nagustuhan mo. Ba't dito ka nakatingin sa anak ko? Po. Sorry, Kapitana. Ang ganda po kasi. Siya nga pala anak. Bago ko makalimutan, maghanda ka bukas ng gabi ha? Pupunta tayo sa birthday party ni Mayor dun sa bahay niya. Hans, sumama ka na rin. Yes, Ma. Opo, Kapitana. Kinabukasan nga ng gabi ay sumama kami ni Hans kay Mommy. Semi-formal ang attire dahil hindi naman din ganun karami ang bisita gaya ng inaasahan ko. Ang mga naroon ay mga ilan sa kasama sa partido ng mayor, pamilya at malalapit na kaibigan. Bukod doon ay naroon din si Hugo at ang dating may-ari ng bahay namin. Mommy, wala naman akong kilala dito eh. Konting tiis anak. Hindi naman tayo magpapagabi ng husto eh. Kailangan lang natin magpakita kay Mayor. Yung totoo, Mami. May balak ka bang tumakbo sa susunod na eleksyon? Wala ka namang hilig sa mga ganitong gatherings dati ah. Inalo kasi ako ni Mayor na magkonsehal eh. Pero pinag-iisipan ko pa. Habang nakikipag-usap si Mommy sa mga kaibigan nito na konsehal, kami naman ni Hans ay nasa isang tabi lang, kumukuha ng konting makakain habang umiinom ng wine. Ang ganda mo, lalo na dyan sa damit mo. Thank you. Ang pogi mo din sa suot mo. Teka, mga kaibigan mo yun, di ba? Nang lumingon ako ay nakita ko si Dom at Heidi na magkasama. Nang makita kami ni Dom ay agad itong lumapit sa akin. At sa harap ni Hans ay mahigpit akong niyakap nito. Ava, so glad to see you here. Nabanggit ni Daddy na inimbitahan niya si Mami mo. Oo. Walang ibang kasama si Mami, kaya kami ang dinala niya dito. Well. Narito palang ex-best friend ko na may sira sa ulo at ang alali/lover boy niya. Ayoko ng gulo, Heidi. Pasensya na. Marami nang nainom yan eh. Pakilayo siya dito. Bakit ako lalayo? Ako ang nauna dito. Hindi, tama na. Sige na. Dito na tayo. Hintayin mo lang, Ava. Kapag nagsumbong ka sa pulis, I will kill you. Masama pa rin ang tingin nito sa akin habang hinihila ito ni Dom palayo. Matapos nitong ihabilin si Heidi sa mga kasama nito, ay bumalik ito sa amin. Ava, pwede ba tayo mag-usap sa labas? Okay, sige. Hans, sandali lang ah. Okay. Dinala ako ni Dom sa labas ng bahay kung saan walang tao. Malayo sa malakas na musika at tanging kuliglig lang ang maririnig namin. Natigilan ako nang hawakan nito ang kamay ko. Nagulat ako nang bigla akong hinila ni Dom palapit at nagtangkang halikan ako. Pero mabilis akong nakaiwas at tinulak ito palayo. Dominic, ano ba? Iba naman eh. Ano bang problema? Long overdue na tong relasyon natin oh. Nagpaliwanag na ako sa'yo tungkol dyan, di ba? Besides, may girlfriend ka. Paano mo naalaman? Nakita kita mismo sa bayan. Kaya ko siyang iwan para sa'yo. Pues, ayokong iwan mo siya dahil sa akin. Dahil wala ka nang aasahan. Huwag mong saktan ng girlfriend mo, please. Babae rin ako. Alam ko kung paano masaktan. At ipagpalit sa iba. Pero, Ava naman. I'm sorry again, Dom. Wala na talaga eh. Hindi ko sinasadya na mawala yung pagmamahal ko sa'yo. Yung Hans na yon, may relasyon ba kayo? Hindi ko nasagot ang tanong ni Dom nang lumabas ang isa sa tauhan ng daddy niya at tinawag siya. Sa halip na sumunod sa kanya,
ay nanatili lang ako doon sa labas para magpahangin hanggang sa... Bigla akong napalingon sa paligid nang marinig ang angil na yun. Ang kaninang preskong pakiramdam dulot ng malamig na hangin ay napalitan ng kilabot. Napaatras ako, saka nagmamadaling naglakad pabalik. Sinong nandyan? Nang wala pa ring sumagot, ay nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang bigla akong napalingon ng mabilis na gumalaw ang mga halaman habang naririnig ang tunog ng tila isang mabangis na hayop hanggang sa may biglang lumabas mula sa makakapal at matatalas na talahiban. Ava! Lumingon ako nang marinig ko si Hans. Mabilis kaming tumakbo at sinalubong ang isa't isa. Niyakap niya ako at mabilis na tinago sa likuran nito. Nagulat ako dahil sa loob ng suot nitong coat ay may nilabas na baril si Hans. Ang aswang na yun, hindi ako maaaring magkamali. Ang aswang na yun ay kamukhang-kamukha ng aswang na pumatay kay Kuya Marlon. No! Tigilan mo ako! Tigilan mo ako! Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi kita pababayaan. Anong gagawin natin? Lalansihin ko siya. Tapos tumakbo ka agad sa loob at tumingi ng tulong. Oh! Mag-iingat ka! Hans! Bigla kaming napaatras nang sumugod sa amin ng aswang. Sunod-sunod namang nagpaputok ng baril si Hans. Nang matamaan ng bala sa balikat ang aswang, napaluhod ito pero agad ding nakabawi. Muli kaming sinugod ng aswang pero mabilis kaming nakatakbo palayo. Hans! Malapit din na tayong abutan! Mabilis na umakyat sa puno ang aswang, saka kami tinalunan. Napahiga si Hans at tinulak niya ako palayo, saka nito nabitawan ng baril. Nang akma ko iyon dadamputin, bigla akong umatras nang magtangka ang aswang na lapitan ako. Ako ang kalabanin mong demonyo ka! Hindi yung pipili ka ng walang kalaban-laban sa'yo! Ah! Nang makakita ako ng isang piraso ng bakal na may kalawang at matulis ang dulo, kinuha ko yun at mabilis na sinaksak sa likod ng aswang. Tama na! Patahimikin mo na kami! Sumigaw ang aswang matapos lumiyad nang ibaon ko lalo ang bakal sa likod niya. Doon nakakuha ng tiyempo si Hans at muling naabot ang baril saka binaril ng 2 beses sa dibdib ang aswang. Lumayo ako mula dito at mabilis tumakbo ang aswang at sumuot sa talahiban. Hingal na bumangon si Hans. Nagmadali ako palapit sa kanya at hindi nagdalawang isip na yumakap ng mahigpit. Oh my God! Ano yun? Aswang! Oo, siya yung sinasabi ko na kamukha ng aswang na pumatay kay Kuya Marlon. Heidi! No! Heidi! Ang aswang na inakala namin na nakaalis na ay lumabas muli mula sa talahiban at biglang tinusok ng mahaba nitong kuko ang tiyan ni Heidi. Pagkatapos ay hinila nito ang laman loob niya at sa harap namin ay kinain nito yun. Ang mas nakakapagtaka pa ay nanghihina ito ng tumakas dahil sa dami ng tama nito. Ilang segundo pa lang ang lumipas nang makaalis ang aswang. Paano ito naging ganun kalakas ulit sa sandaling oras lang? Isang linggo nang nakalipas mula nang mamatay si Heidi. Kahapon ay naihatid na siya sa huling hantungan. Masakit pa rin sa akin na nawala sa ganung paraan si Heidi. Pero dahil doon ay kumalat ang balita tungkol sa aswang. Nagpatupad ng curfew si Mommy sa barangay namin. Si Mayor naman ay bumuo ng grupo na maghahanap ng aswang. Malungkot ka na naman. Kanina ka... para saan tong flowers? Thank you. Para gumanda naman ang araw mo. Isang linggo ka na malungkot eh. Hans, dumating na yata ang kinatatakutan ko. Binabalikan na kami ng nakaraan. Paano kung related sa matandang nasagasaan namin yung aswang? Bakit ba dinadala mo ng mabigat yun?
Kinuwento sa akin ni Kapitana ang buong pangyayari. Hindi naman daw ikaw ang nagiya ng night drive. Kung hindi ang mga kaibigan mo. Sila ang nag-udyok sa driver ng Dom na yun na bilisan. Sinaway mo sila. Hindi sila nakinig. Hindi mo nakargo yun. Pero nandun pa rin ako sa loob ng sasakyan. Kasama pa rin nila ako. Okay, sabihin na natin tama ka. Ano ngayon ang gusto mong gawin para matahimik ang kalooban mo? Doon ako napaisip, Madam Venus. Ano nga bang makapagpapatahimik sa akin? Para makalaya ako sa multo ng nakaraan. Doon ko lang din napagtanto. Kahit ako, hindi ko rin alam. Ewan ko. Oh, kita mo na? Kahit ikaw hindi mo alam. Kaya relax. Huwag mo nang isipin yon. Nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Siyempre, hindi ako papayag na may manakit sa'yo. Minsan, alam mo, hindi ko maintindihan kung ano ba talagang trabaho mo dito. Houseboy ka ba? Hardinero? Tubero? Driver? Bodyguard ko? Lahat kasi alam mo eh. Lahat ginagawa mo. Tama naman lahat ng sinabi mo. All around. Hindi mo lang ako houseboy. Pwede mo rin akong gawing loverboy. Sandali nga. Magkaliwanagan nga tayo. Are you flirting with me? Sinasadya mo ba talaga na akitin ako? Napaatras ako sa sulok ng sofa nang biglang ilapit ni Hans ng husto ang kanyang mukha sa akin. Kulang na lang ay halikan niya ako. Pagkatapos ay pinaningkitan niya ako ng mata at nangaakit ng umiti. Naaakit ka ba? Para sa kaalaman mo, ma'am, nagsabi na ako kay Kapitana. Umamin ako sa kanya na gusto kita at handa kitang pakasalan ng oras. Kasal? Bakit? Kaya mo na ba akong buhayin? Wala ka pang masyadong alam tungkol sa akin. Baka magulat ka kapag bigla kitang dinala sa simbahan. At ikaw ha? Ay! Ba't ka nangungurot? Napakapilyo mo. Kapag sabay tayong kumain, kahit kasama natin si Mami, yang paa mo ang likot sa ilalim ng mesa. Ang lambot kaya ng paa mo. Kunyari magagalit pero gusto naman. Kinagabihan ay bumuhos ang malakas na ulan. Pasado 12:00 na ng hating gabi, pero hindi ako makatulog. Nakahiga na ako sa kama. Nakailang palit na ako ng pwesto, pero ayaw talaga akong dalawin ng antok. Gusto ko sanang paakyatin si Hans para may makakwentuhan ako, pero naunahan ako ng hiya. Isa pa, naisip ko rin na baka tulog na siya. Ay, kabayo! Napalingon ako sa gulat nang biglang bumukas ang bintana at humampas dahil sa lakas ng hangin. Agad akong tumayo at sinarado yon at nilak. Babalik na sana ako sa kama nang matigilan ako matapos may marinig sa labas. Ang grand piano sa labas tumutugtog. Sino kaya yung nagpapiano? Wala naman si Mami ngayon dito. Lumuwas ng Maynila. Inday? Ate Flor? Nagpatuloy sa pagtugtog ang piano. Madilim na sa sala at ang ilaw mula sa poste sa labas ang tanging nagbibigay liwanag doon. Naglakad ako sa hallway at sa bawat hakbang ko palapit ay unti-unti akong kinilabutan. Ate Flor? Inday? Hans? Kayo ba yung nagpapatug... Pagdating ko sa sala kung saan naroon ang lumang grand piano, napaatras ako sa gulat at agad na pasigaw nang makita ko kung sino ang nagpapatugtog. Walang iba kundi ang multo ng matandang lalaki. Muli akong sumigaw nang lumingon sa akin ito at tumawa. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina. Ngunit bigla akong nagpreno dahil nang kumislap ang liwanag sa langit kasunod ng malakas na kulog at kidlat. Nawalan ako ng balanse at napaupo matapos matulala.
Nang makita ko ang anino na nagtatago sa dilim. Ang aswang! Nakapasok sa loob ng bahay namin. Pero paano? Ano bang kailangan niyo sa akin? Bakit ayaw niyo ako patahimikin? Ikaw ang kailangan namin. May utang kayong magkakaibigan na kailangan yung bayaran. Kayo ang pumatay sa ama ko! Wala akong kasalanan. Hindi namin siya napatay. Buhay siya. Bigla pa nga siyang nawala kung saan namin siya nakita nakahandusay. Tama ka sa sinabi mo. Nakatayo pa siya at nakatakbo pero namatay siya sa kalaunan. Pinatay niyo ang ama ko! Dahil na rin sa magkahalong takot, gulo ng isip at pagkataranta, bigla na lang akong lumuhod at umiiyak na pinagsalikop ang mga kamay na para akong nagdadasal. Nagmamakaawa na huwag akong patayin. Hindi namin sinasadya. Patawarin mo kami. I swear. Aksidente lang ang nangyari. Tsaka, hindi naman ako nagdadrive noon eh. Hindi ako. Sinadya mo man o hindi, magkakasama pa rin kayo at ang bawat utang ay may katapat na kabayaran. Doon ako muling napasigaw ng husto nang makita ng malapitan ang nakakatakot at malademonyo nitong mukha. Mabilis akong tumayo at tumakbo papunta sa pinto. Napaatras pa ako at muling napaupo sa sahig nang makita na nakatayo sa gilid ng pinto ang matandang lalaking multo. Halos gumapang ako palapit sa pinto hanggang sa wakas ay mabuksan yun. Bumaba ako ng hagdan ng nakayapak. Hindi ko naalintana ang malakas na ulan. Basta natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumatakbo papunta sa kubo ni Hans. Hans! Tulungan mo ako! Hans! Ava! Anong Nagmamadali akong pumasok at nanginginig sa takot. Sinarado ko ang pinto at nilak yun. Pagkatapos ay iyak ako ng iyak na yumakap kay Hans. Yung multo ng matanda! Nandun na naman siya! Nandun yung aswang! Kukunin niya ako! Kukunin niya ako, Hans! Kukunin niya ako! Tama na. Walang kukuha sa'yo. Nandito ako. Safe ka dito. Natatakot ako, Hans! Natatakot ako! Huwag ka matakot. Walang pwedeng manakit sa'yo dito. Nagising ako ng umagang yon na may brasong nakayakap sa akin. Nang lumingon ako, sinulubong ako ng ngiti ni Hans. Matapos ang nangyari kaninang madaling araw sa bahay, pinahiram niya ako ng damit at doon na ako natulog sa kubo niya. Good morning. Good morning. Okay ka na? Oo. Thank you pala kagabi. Ano bang thank you? Wala naman akong ginawa eh. Ikaw nga itong matapang na natakasan ng multo at aswang. Tsaka, bakit hindi mo sinabi sa akin na wala pala si Kapitana at lumuwas ang Maynila? E di sana sinamahan kita doon kagabi. Ang akala ko alam mo eh. Pero hindi na importante yon. May mas mahalaga akong natuklasan kagabi. Ano yon? Yung multo ng matandang nagpapakita sa akin palagi dun sa bahay. Siya yung matandang nasagasaan namin. Ibig sabihin, aswang at hindi taong nabangganin niyo noon? Hindi pa ako sigurado. Pero parang gano'n na nga. Malamang, isa sa pamilya niya yung aswang na humahabol sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Nandito naman ako. Pati si Kapitana. Hindi ka namin pababayaan. Kailangan ko na palang bumalik sa kabila. Baka magtaka si Ate Flor na... Okay na. Nasabi ko nang nandito ka at naikwento ko na sa kanila ang nangyari. Nagtaka kasi sila. Nabukas ang pinto. Kaya relax ka lang dyan, ha? Matulog ka pa hanggat gusto mo.
Dinalhan naman kita ng pagkain dito. Ayoko nang matulog. Anong gusto mong gawin? Tinitigan ko si Hans at hinaplos ito sa mukha. Hindi ko akalain na mahuhulog ang loob ko sa katiwala namin. Ngumiti ako sa kanya at siniksik ang sarili ko sa katawan niya. Pagkatapos ay iniyakap niya ako ng mahigpit. Huwag mo akong bibitawan, Hans. Hawakan mo lang ako. Eva, gustuhin ko man. Kaya lang, baka hindi ako makapagpigil eh. Bakit mo kailangang pigilan? Baka hindi man ako mapatay ng aswang. Si Kapitana naman pumatay sa akin. Hindi yan. Akong bahala sa'yo. Bukas pa ng gabi ang uwi ni Mami. Sorong-sorong mo ako. Pero, kasi, Panagutan mo yung pangaakit mo sa akin, Hans. Kiss me. sigurado ka? Wala nang atrasan to kapag hinalikan kita. Ang daming satsa. Teka. Eva, yung ano ko, baka makita mo. Nakita ko na yan. Kaya wag ka nang umarte. Oh, sino maarte, ha? Halika rito. Ikaw ang aalmusalin ko ngayon. Isang hapon habang nakadungaw ako sa bintana, nakapangalumbaba ako at pinapanood si Hans na naliligo sa labas ng kubo nito. Natatawa ako dahil sadya nitong tinaas ang braso at pinagyayabang pa ang muscles nito. Pagkatapos ay sumenyas na bumaba ako at sabay turo sa kubo niya. Okay, sige. Sandali. Ay, sir. Sandali lang ho. Wala po dito si Kapitane. Napalingon ako sa may pinto nang marinig ko ang boses ni Ate Flor. Dahil doon ay lumabas ako at nakita ko na naroon si Hugo, ang dating may-ari ng bahay namin. Nakasuot ng Amerikana, balat na sapatos at nasa likod ang mga kamay. Palakad-lakad sa buong sala, lumilingon sa paligid na akala mo ay kung sinong Don, habang naiiwan sa malinis naming sahig ang bakas ng sapatos nito. Dahil doon ay nakaramdam ako ng inis. Excuse me, sir. Anything I can help you with? Wala naman. Gusto ko lang tingnan kung may naiba na dito sa bahay. Ma'am, sorry po. Basta na lang siya pumasok eh. Hinahanap niya po si Kapitana. Sabi ko wala dito. Tapos ayun, tumuloy-tuloy na lang siya dito. Sige na ate. Ako nang bahala dito. Pakitawag na lang si Hans. Opo, ma'am. Yaman din lamang na narito kayo. Magtatanong na ako. Alam niyo bang minumulto itong bahay na to? Multo? Matagal na ako tumira dito at wala akong nakikitang multo dito. Meron. Ilang beses nang nagpapakita sa akin ng multo ng matindang aswang. At narito rin ang aswang na pumatay sa kaibigan ko. Ano bang meron sa bahay na to? Just an old house with centuries of history. Iya. Pero ako na nagsasabi, walang multo dito. Baka naman guni-guni mo lang yon. O kaya namalikmata ka lang dahil sa antok. Tumutugtog ng piano? Tiningnan ako sa mga mata ng multo na yon. Hindi na malikmata ang tawag doon. Wala akong alam dyan. Anyway, naparito ako para makausap si Kapitana. Doon dumating si Hans. Tumayo siya sa likod ko at nakapormal na humarap kay Hugo. Hindi naman siya pinansin ng matanda. Hindi ho ba't sinabi sa inyo ng kasambahay namin na wala rito si Mami? Magtatagal ba siya? Hintayin ko na lang. Nasa Maynila pa po siya at bukas pang uwi. Ganun ba? Sayang naman. Sige na ho. Makakalabas na kayo. At mawalang galang na po. Gusto ko lang ipaalala na
Nabili na ho namin tong bahay. And that makes this house our private property. Hindi na kaya may-ari nito. Hindi rin po ito public museum na pwedeng pumasok kahit sino basta at tumingin-tingin sa paligid na para bang art pieces ang mga gamit namin dito. At hindi ho magandang asal na ipapasok niyo ang maruming sapatos niyo sa ibang bahay. Pasensya na. Ate Flor, pakisamahan si Sir. Aalis na daw siya. At huwag mong kalimutang ilak ang gate. Baka may pumasok na naman na kung sino-sino. Binigyan ko lang ng matari na tingin si Hugo matapos akong pukulin ito ng masamang tingin. Bahagya lang akong nakaramdam ng pagkalma nang hagurin ni Hans ang magkabila kong braso. Ayos ka lang? Oo, Sandali. Tulungan ko lang si Ate Flor na linisin yung sahig. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Mami mula sa Manila at naikwento namin agad ang ginawang pagtrespass ni Hugo sa bahay. Nagpahinga lang ito ng konti pagkatapos ay pumunta na agad sa barangay. Matapos linisin ang sahig ay ako naman ang naghanda ng merienda namin. naku ma'am. Nakita niyo bang tingin sa inyo ni Mang Hugo nung pinalayas niyo? Mag-iingat ho kayo. May nakapagsabi sa akin na taga rito na kilala daw dati yan na malupit. Kinatatakutan nga daw itong bahay na ito dati, tsaka yung matandang yon. Kinatatakutan? May nakikita din silang multo? Oo daw po. Minsan daw nagpapakita dito si Don Felipe. Mismo yung tatay ni Mang Hugo. Gaya nyo, nung matagal daw walang nakatira rito. May mga gabi na naririnig nilang tumutugtog yung piano kahit wala namang tao. Minsan daw, may nakikita silang aswang dito. Aswang? Opo, sabi-sabi lang. Alam mo naman ang chismis, ma'am. Kapag kwento na sa iba, automatic may dagdag na. Sige po, ma'am. Bababa na ulit ako sa kusina. Ihahanda ko pa pala ang iluluto ni Inday para mamayang gabi. Kinagabihan nang tumawag sa akin si Mommy at inutusan akong dalhan siya ng mga damit na pang 3 araw. Kasama si Hans ay pinuntahan namin siya sa barangay, dala ang bag. Oh, Hans, ikaw ang nag-iisang lalaki doon. Ikaw nang bahala dito sa dalaga ko, ha? Opo? Kayo alam ko mga ginagawa niyo habang wala ako. Baka naman pag uwi ko galing bakasyon ay may apo na ako. Mami naman. Kapitana, mangyari man yon. Handa ko naman pong panagutan sa Ava. Mahal na mahal ko po siya . Gulat na napalingon ako kay Hans. Simula nang may mamagitan sa amin, walang kahit isa sa aming dalawa ang nagpahayag ng totoong damdamin sa isa't isa. Bukod doon, mas nakatawag pansin sa akin ay ang damdamin na kalakip ng mga salitang ito. Sinabi nito ang mga salitang yon na para bang matagal na niya akong kakilala. Kung ganon, ipagkakatiwala ko sa iyo itong unika iha ko. Opo, salamat po. Thanks, ma'am. Enjoy ka sa swimming with your friends, okay? Mula barangay hall ay nilakad ulit namin ni Hans pauwi sa bahay. Masaya kami na tinanggap ni Mami ang relasyon namin. Nang hindi ako makatiis ay huminto ako sa paglalakad at humarap kay Hans. Bakit? May problema ba? Yung sinabi mo kay Mami kanina. Sabi mo mahal na mahal mo ako. Ginulat mo ako, Hans. Ang akala ko kasi, yung mga nangyari sa atin, it's just pure. Hindi ako ganun klase ng lalaki. Seryoso ako sa'yo, Ava. Matagal na. Matagal na? Teka, hindi ko maintindihan. Ang totoo niyan, Ava, may hindi pa ako sinasabi sa'yo. Ano yan? Dom? Anong ginagawa mo dito? Ano pa? Dinadalaw ka. Dom, mukhang nakainom ka. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Bukas na lang tayo mag-usap kung gusto mo. Hindi, Ava. Ngayon tayo mag-usap.
Pare, please. Umuwi ka na. Nakainom ka eh. Huwag ka nga makailam dito. Sino ka ba, ha? Ano bang pinakain mo kay Ava? At nabaling ang atensyon niya sa'yo? Wala siyang kinalaman dito, Dom. Matagal na akong nakamove on mula sa feelings ko sa'yo. Matagal na. Ilang taon ang lumipas kaya labas si Hans dito. Hindi mo ba alam na niloloko at pinapaikot ka lang yan? Anong ibig mong sabihin? Niloloko ka lang ng lalaking yan. Nagpapanggap lang yan. Kaya pala nung una kang ipakilala sa akin ni Ava, sabi ko pamilyar na ang mukha mo eh. Ngayon naalala ko na. Ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo kong pangunahan, Dom. Yung lalaking yan, nagpapanggap lang na mahirap. Dahil yan si Hans Gabriel Salvador. Ang kaklase natin nung high school tayo na loner at nerd. Siyang tagapagmana ng kilalang pamilya Salvador dito sa probinsya natin. Ginagago ka lang yan eh. Pinaglalaroan ka at pinapasakay. Hans, totoo ba to? Ikaw si Gab? Oo. Totoong sinabi niya pero magpapaliwanag ako, please. Love, you have to listen to me first. Dahil alam ni Tita Renata to. Wait, naguguluhan ako. Ay! Tulong! Si Ate Flor yun na! Nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Ate Flor, ay agad kaming napatakbo pa uwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin sa gate, naabutan na namin ang isang kasambahay namin na si Inday. Nakahandusay at wakwak ang tiyan. Inday! Demonyo ka! Bakit pati ibang tao dinamay mo? Nagsisimula pa lang ako, Eva. Dahil iisa-isahin ko kayo. Ito ang ganti ko sa ginawa mo sa ama ko. Hindi tao ang nasagasaan namin noon, kundi aswang! Alam ko na ngayon ang totoo! Kahit ano pa siya. Aswang man o hindi, ama ko pa rin siya. At pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo! Aksidente yung lahat! Tsaka, hindi naman kami nagmamanayo! Ma'am, tulungan niyo ho ako! Agad kumuha ng sibat na kahoy si Hans na nasa gilid lang ng gate. Pagkatapos ay akmang susugod sa aswang. Pero hawak na nito si Ate Flor. Duguan ng tiyan, kamay at bibig. Umiiyak habang takot na hawakan ng aswang sa braso. Bitawan mo siya! Sige! Madali naman akong kausap. Pakakawalan ko to para may kapalit. Ibigay mo sa akin si Eva. Ano? Nasisiraan ka na talaga ng bait? Hinding-hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kung ganon, oh. No! Ate Flor! Tama na! Ako na lang ang isama mo! Ako na lang! Ako may kasalanan sa'yo! Huli na! Nagbago na ang isip ko! Nang tumakbo si Hans para sugurin ito, mabilis na tumakbo ang aswang papasok sa kakahuyan. Sa halip na bitawan si Ate Flor ay tinangay siya nito. Tumawag ka sa barangay. Baka hindi pa nakakaalis sila, tita. Humingi ka ng tulong. Oo! Hahabulin namin ang aswang. Namin? Sino pa ba? Halika dito. Ay, sandali! Bakit ako? Ayoko sumama! Dala ang itak at flashlight, suot ang pangontra sa aswang para sa proteksyon. Kasama ni Hans si Dom na sumunod sa aswang sa kakahuyan. Nang mahanap nila ito ay hinabol nila hanggang sa mapadpad sila sa isang pamilyar na highway. Shit! Pinaglalaroan niya tayo! Dito nangyari yung aksidente, di ba? Oo! Nasaan na kaya yun? Nagpapangamatay ka ba? Bakit mo hinahanap? Umalis na lang tayo! Ano kung tayo naman ang patayin nun?
Alam mo ikaw, magaling ka lang sa kadadadae. Kung hindi ako susugod ngayon, at patuloy lang nahayaan ang aswang na yon at umiwas, hindi matatapos to. Hindi matatahimik si Ava. Kaya ako ginagawa to para sa kanya eh. Tapos ang lakas ng loob mong ligawan siya napakaduwag mo. Masyado ka lang mapapel. Hindi ako pumapapel. Ang tawag dito, pinoproteksyonan ko si Ava. Ikaw, ano kaya mong gawin? Bukod sa magdrama ka at magsentimiento dyan. Ayan na yata siya. Umanda ka. Nandyan lang siya sa tabi. Ha! Takbo! Mabilis silang tumakbo palayo. Nang mula sa makakapal na halaman ay biglang lumabas ang aswang at tumalon papunta sa aming dalawa. Agad binunot ni Hans ang itak at hinanda ang sarili sa pagsugod nito. Mamamatay kayong dalawa ngayon. Dito sa mismong lugar kung saan niyo pinatay ang ama ko. Nagulat sila nang mula sa kakahuyan ay lumabas ako. Halos sumubsob ako sa lupa nang may tumulak sa akin mula sa likod. Napalingon sila ni Hans at nagulat nang makita ang isa pang aswang. Hinablot ako nito sa braso at nilayo mula sa dalawang lalaki. Ava! Dalawang aswang? Si Ate Flor! Siya ang isa pang aswang! Ano? Pero kanina ang akala ko. Tamang narinig mo, Hans. Isa lang palabas ang nangyari kanina. Dahil ngayong araw na kami maniningil. Dahil sa ginawa niyo kay Don Felipe. Don Felipe? Oo, Ava. Ang totoong may-ari ng tinitirhan niyo ngayon ay pag-aari ng matandang pinatay niyo. 10 taon ang nakakalipas. At sadya akong pinain ni boss sa inyo para maging mga mata niya sa bawat kilos niyo. Kung ganon, ikaw si Yoko. At yung matanda sa portrait siyang aswang. Ako nga, Eva. Salamat at kumagat sa paing ko ang nanay mo. Ang tagal kong naghintay sa pagbabalik mo. Dahil gusto ko magkakasama kayong magkakaibigan dito sa bayan na ito kapag isa-isa ko kayong pinatay. Pinagbili ko sa mami mo ang bahay at pinilit ko siya na kumbinsin ka na umuwi para ipakita sa iyo ang nabili niya. Hayop ka! Pati ang mami ko ginamit mo! Magpasalamat ka at hindi ko siya pinatay. Huwag na huwag mong sasaktan ang mami ko! At bakit hindi, ha? Yun nga dapat ang unang ginawa ni Boss Hugo para maramdaman mo kung paano mawala ng magulang. Isa ako sa alaga ni Don Felipe. Pinag-aral at kinupkop niya ako. Nung gawin siyang aswang ni Boss, sumunod ako. Dahil parang ama ng turing ko sa kanya. Pagkatapos ay pinatay niyo siya. Mabuti nga na namatay siya. Dahil kung hindi, ay mas lalo kayo naggalat ng lagim dito sa bayan na to. Sinira ninyo lahat ang plano ko. Ang papa ang magiging pinuno ng mga aswang kapag nagawa na namin na aswang ang buong pamilya ko. At paghaharian namin ang bayan na ito. Bukod sa pera, ay mas lalo kaming katatakutan at titingalain kung naging aswang ang buong pamilya ko. Pero hindi kayo nagtagumpay, di ba? Dahil nilayuan kayo ng mga kapatid ninyo. Lalo na nang patayin mo mismo ang nanay mo. Si Lola Nati. Anong? Paano mo nalaman yon? Mula sa bulsa ay may nilabas na radyo si Hans. Nagulat ako, maging si Hugo at Flor, sa sumunod naming narinig. Inabot ni Hans kay Dom ang itak at mula sa likod ay naglabas ito ng baril. Sir, I got them. Kumagat na sila sa patibong. Move now. Anong nangyayari? Mula sa paligid ay marami akong narinig na mga yabag ng paa. Pagkatapos ay ang sunod-sunod na pagkasa ng mga baril. Mula sa dilim
ay naglabasan ng maraming kalalakihan at tinutok ang mga baril sa amin. Bitawan mo si Ava, Flor! Kung ayaw mong ikaw ang unang mamatay, demonyo ka! Walang nagawa si Flor kung hindi ang bitawan ako. Mabilis akong tumakbo palapit kay Hans at sinlubong niya ako ng yakap na mahigpit pagkatapos ay tinago sa likod nito. Hans, ano bang nangyayari? Ipaliliwanag ko sa iyo lahat mamaya. Basta dyan ka lang sa likod ko. Okay. Sino ka ba talaga? Anak ako ni Nena. Ang panganay na kapatid mo, Tito Hugo. Mula nang patayin ninyo si Lola Nati at ginawa ninyong aswang si Lolo Felipe, binalak nyo ring gawing aswang ang iba pang mga kapatid mo. Kaya sila nag-alisan sa bayan na to. Nung masagasaan nila Ava si Lolo Felipe, alam nyo ba na laking pasalamat ni Mami sa nangyari? Dahil tuluyan ang nakapagpahinga si Lolo. At hindi natuloy ang balak mo na gawin siyang demonyo na tulad ninyo. Matapos ang gabing yun, ay nagtago kayo ng ilang taon dahil sa takot na kumalat sa buong bayan ang tungkol sa pagiging aswang ninyo. Dahil nakita ka nila, Ava, pero binantayan mo ang bawat galaw nila. Bumalik ka lang dito noong isang taon at saka nagplano kung paano mo pababalikin dito si Ava para patayin ang mga kaibigan at gagawin mong aswang si Ava, tama? Paano mo nalaman ang lahat na yan? Dahil matagal na namin kayong pinasusundan at matagal na rin namin pinag-aaralan ang kilos ninyo. Mga traitor kayo! Ako ang pamilya ninyo! Dapat kakampi ko kayo! No! Hindi, Tito! May takot kayo sa Diyos. At kahit kailan, ay hindi namin ipagpapalit sa gaya mo ang relasyon namin sa Panginoon. Ayaw namin maging demonyo na tulad ninyo. At pinadala ako dito ni Mami. Hindi lang para bantayan si Ava, kung hindi para tapusin na ang kasama ninyo. Hindi niyo ako matatalo. Dahil mas malakas ako at mas makapangyarihan! Oh! Ano lang? Ah! Mami! Mami! Ava! Takbo! Bigla kaming napaatras nang sumugod ang aswang. Habang ang mga kasama ko ay mabilis nagpaputok ng baril, marami agad ang nalamong bala ni Flor. Gayon din si Hugo. Pero nagawa pa rin itong makasugod sa amin. Natalunan nito si Hans at sinakal ng mahigpit. Ikaw ang una kong papatayin! Mga traitor kayo! Tama na, Tito! Ayaw din namin gawin sa'yo to, pero marami na kayo napatay! Papatayin kita! Kinuha ko ang baril na nabitawan ni Hans. Pagkatapos ay tinutok ko yun sa aswang at walang salitang pinutok ko yun. Isa, tumama yun sa balikat nito. Dalawa, tumama naman yun sa dibdib ng aswang hanggang sa tumingin siya sa akin. Kung hindi mo matanggap na kaya kang patayin ang sarili mong pamangkin dahil sa mga kademonyohan mo, pwes, ako nang papatay sa'yo! Ava, takbo! Hindi, Hans! Tama ng pagtakbo. Tama ng pagtakas ko sa nakaraan. Sawang-sawa na akong matakot. 10 taon mo akong hindi pinatahimik para lang malaman ang katotohanan na aswang at hindi tao ang nasagasaan namin. Nagagalit ka at naghihigante. Hindi dahil napatay namin ang tatay mo, kung hindi dahil hindi natuloy ang balak nyo na maghari ang kasamaan dito. Mabuti nga at namatay ang tatay mo! Tama na, Ava! Tama na! Patay na sila Hugo at Flor. Wala nang aswang. Matapos ang gabing napatay namin ang aswang, tuluyan na akong natahimik. For the first time in 10 years, nakatulog ako ng napakahimbing.
Makalipas pa ang ilang araw ay nakilala ko ang mga magulang ni Hans. Habang nag-usap ang mommy ko at parents niya, dinala ko ni Hans sa kanyang kubo. Siguro naman magpapaliwanag ka na. Ikaw ha? Aray! Aray, love! Bakit ka naman namumurot? Ang dami-dami mo kasing nililihim sa akin. Inisang bagsak mo lahat eh. Hindi mo man lang dinahandaan. Okay. Sige. Ganito yon. Totoo yung sinabi ni Dom. Ako nga yung nerd at loner na classmate mo noong high school tayo. Noon pa man, may gusto na ako sa'yo pero dahil invisible ako noon at hindi nakikita o kilala ng lahat. Pero ikaw, kilala mo ako. Alam mong pangalan ko. Kinakausap mo ko. Ikaw lang naging mabait sa akin noon. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ka at magtapat. Hindi mo ako papansinin noon. Dahil kilala sa school na mag-MU kayo ni Dom. Hindi mo alam na parehas tayong graduate sa iisang university. Sinundan kita hanggang doon. Mula noon. Sabihin mo ng stalker pero harmless naman ako. Binantayan lang kita. At gusto ko na tiyaking ligtas ka lagi. Habang nagpapagamot ka sa PTSD mo, nangako ako sa sarili ko na kapag humarap ako sa'yo, yung presentable na ako. Eva, alam mo, hiningi kita sa Diyos. Ilang taon kong pinagdasal na sana ibigay ka niya sa akin. Kaya answered prayer talaga. Nang isang araw pinakilala nila mami sa akin si Tita Renata. Siya daw yung nanay ng babaeng gusto nilang ipakasal sa akin. Umayaw pa ako nung una. Hanggang sa pinakita nila sa akin yung picture mo. Wait lang. Ibig mong sabihin, pinagkasundo tayo ng mga magulang natin? Ganun na nga. Nag-aalala lang si Tita Renata na baka hindi mo magustuhan yung idea na yon at hindi mo ako magustuhan kaya nagplano siya. Magpanggap daw akong katiwala dito sa bahay tapos akitin daw kita. My gosh, kaya naman pala todo effort ka ha? Hindi naman nasayang, di ba? Paano naman nangyari yung connection mo sa aswang? Hindi talaga aswang sila, Tito. Ang kwento ni Mami sa akin, pumunta daw isang araw si Tito at sumamang mangaso. Doon nakagat daw siya ng isang napakabangis na hayop. Mula noon, pag-uwi niya, nagbago daw si Tito. Hindi kumakain at laging hilaw at laman ng karne ng hayop ang gusto. Hanggang isang beses, umalis sila, Mami. Pagbalik nila, naabutan na lang nilang patay na ang 3 kasambahay nila kasama si Lola Nati. Lahat sila ay wala ng lamang loob. Buhay si Lolo pero may kagat sa leeg. At nakita nila Tito Yugo na iba ang anyo. Doon na siya naging aswang, si Lolo. Yung tungkol kay Flor, hindi ko na siya kilala. Kaya wala akong kaalam-alam na aswang din siya. Ibig sabihin, nagkataon lang talaga na kaming nakasagasa sa lolo mo? Oo. Yun ang gabi na unang naging aswang si Lolo. Nakatakas siya at nagtatakbo. Mula noon, ay palagi na kaming nakamonitor kay Tito Yugo. Dahil ayaw nga namin na patuloy siyang may pinapatay. Sa kakasunod namin sa kanila, nagkataon. Nalaman namin na sinusundan-sundan ka ni Tito Yugo. Kahit nung nasa Manila ka ng 10 taon, hinintay ka talaga niyang bumalik dito bago isagawa ang balak niya na patayin kayo. Ay, grabe. Love, sorry kung tinago namin sa'yo lahat. Gusto ko mang magalit, pero ayaw ng puso ko eh. Sayang ang oras kapag nagalit ako. Tsaka wala na. Hinakit mo na ako eh. Hulog na ako. Talaga? Ibig sabihin, mahal mo na rin ako? Mahal. Na mahal kita. Yes! Finally!
Lord, thank you! So, kailan ang kasal? Sila mami na bahala doon. But for now, unahin na muna natin ang honeymoon. Ano? Ay naku, Hans, ano ba? Maliwanag pa. Hindi ka dito, bilis! 10 years, Madam Venus. Ganon kahaba akong nabuhay sa takot at guilt. Inayaan ko na habulin ako ng multo ng nakaraan para lang malaman ko na ang aksidenteng iyon naging daan para mapigilan ang isang malagim na balak ni Yugo. Kung meron man akong natutunan sa nangyari sa akin, ayun ay huwag hayaan na maging alipin ka ng takot dahil sa nakaraan mo. Maging matapang na harapin ang lahat. Mabuti man o masama ang nagawa mo. Dahil sa huli, alam naman ng Panginoon ang tunay na nilalaman ng damdamin mo. At siya mismo ang mag-aayos ng lahat at bibigyan ka ng katahimikan. Tungkol sa amin ni Hans, syempre natuloy ang kasal. At ngayon nga ay may mga anak na kami. Hindi ko na pinakawalan ng macho at poging magaling mangakit na ito na siyang pinagkatiwalaan ko na mag-alaga ng puso ko. Kayo, may kwento rin ba kayo na nagawa ninyo noon na pilit yung tinakasan? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At dito na po nagtapos ang aking kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at kinapulutan ng aral. At more power din sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Ava.